Dahil nga sa akin ang order na i-monitor ang drug shipments. So bilang law enforcement din sila at kaibigan, sinabi ko baka mayroon naman silang maitutulong tungkol sa pag-monitor ng shipment ng illegal drugs. Binanggit mo yung pangalan ng Colonel Fajardo. Sino po ba siya? Si Colonel Fajardo, Your Honor, the late Colonel Fajardo, wala na ngayon. Dati po yan kasama din ni Colonel Acerto sa EDSOT, PAOK TF. Dati rin po siya ang director mismo during that time ng NCR PDEA. Ng alin? NCR PDEA. NCR PDEA. PDEA, opo. Okay. Yung shall we say, nakalagay na trading na nag-import ng magnetic lifters. Ano nang pangalan nun? Bicaba Trading po. Yung Bicaba Trading ba yun listed doon sa inyong authorized na listahan na pwedeng No, Your Honor. may kapag-deal sa custom? Hindi. Hindi po. Matatandaan mo pa ba kung sino ang mga opisyalis dito? Your Honor, during that time, yung consignee hindi accredited, ibig sabihin po, walang accreditation sa BOC, hindi pwede mag-import. So probably, yung Bicaba Trading ay single proprietorship registered po yan sa DTI. Ayon sa affidavit mo, ang nagmamay-ari sa record ng Bicaba Trading ay mga dummies. Sino ba talaga ang tunay na may-ari sa pagkaalam mo? Sa pagkaalam ko po, ginamit lang sila. Sinabi niya, si Punichi nakiusap sa kanya. Sino po ang gumamit ng kanilang pangalan? Si Punichen. Punichen. Chen. Or mayroon pa pong ibang alias. Na si Punichi naman, sinabing si Michael Yang. Paano mo naman nakilala na si Pony Chen? Kalibin din po yan ng isang kasamahan nila na babae nila Bilasto Cabral Barakil na taga Calapan City rin, Mindoro. Yun, importer-exporter sa customs. Importer po ang lumalabas sa kanila. Sa customs. Sa customs. Kilalang-kilala rin sila. Hindi po, Your Honor, kasi dyan lang sila ginamit. Kaya nga namin kinausap sila dahil hinahanap namin kung mayroon pang iba. So, transaction lang na ito, sila ginamit. Yes, Your Honor. Okay. At ano naman ang sinabi sa iyo para luwagan mo sila? Nung mga si Mr. Abillera, si Mr. Pony Chen. Dahil yan po ay kanila naman, aayusin nila. So, ibig sabihin, wag mo nang hulihin, bayaan mo na lang. Dahil yan ay kila Mans Pulong at Michael Yang. So, ibig sabihin, ginagamit nila yung pangalan ng tatlo. Opo, Your Honor. Si Michael Yang, si Pulong, at saka si Attorney Mans Carpio. Yes, Your Honor. Okay. Ang susunod kong kwan is yung parte ng affidavit mo na nung ikaw ay na-contempt, nakulong ka, di ba? Opo, Your Honor. At sinabi kanina sa pagtatanong, binisita ka ni certain Mr. Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Tama. Bakit ka binisita ni Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na wag sa banggitin yung mga pangalan na yun. Noong panahon na yon, sino si Paul Gutierrez? Your Honor, ang pagkakaalam ko lang po, the ACDC man, reporter, writer, kolumnista ng tabloid. Reporter at writer, nakakapasok Tabloid. doon sa detention cell mo para takutin May ka? kasama po na empleyado ng Blue Ribbon Committee. Ano, no? May kasama. May kasamang staff ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Nanumpa ka, Opo. Mr. Guban. Ang bumisita sa iyo, si Mr. Paul Gutierrez, para takutin ka at kasama staff ng Blue Ribbon ng Senate? Yun po ang nagpakilalang una, yung staff ng Blue Ribbon. Yun ang kumatok at nagsabing Blue Ribbon to. Then saka po sumunod pumasok. Pagbukas ko, yun pala ay nandoon sa Paul Gutierrez. Matatandaan mo ba kung sino yung mga staff ng Senate na yon, ng Blue Ribbon? Isang babae lang po, Your Honor. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero sa mukha, baka makita ko pa. Matandaan ko pa.
yung bang pinagkulungan sa iyo may CCTV? Your Honor, sa baba, kayo nga po, sabi ko baka pwede ma-request. Yung parking ng Senado, alam ko may CCTV. So, I request, Your Honor, na sana madala. At si Paul Gutierrez, the whole hearing ng Blue Ribbon, nandoon yan. Yung pagbisita sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez at takutin ka, ang sinabi ba sa iyo i-implicate mo si Colonel Acerto? No, Your Honor. Ano ang sinabi nila? Sinabi lang na wag mong babanggitin yung mga pangalan na yan. Huwag mong banggitin ng pangalan ng tatlo. Okay. Paano naman nagamit si Mr. Paul Gutierrez? Meron ba siyang amo? Sabi niya, si Benny Antiporda. Siya din na nagsabi na kaibigan ni Michael Yang, si Benny Antiporda, treasurer or secretary, officer sa National Press Club. Sa kanya po yun ang galing yun. Si Paul Gutierrez ang nagsabi nun. Yes, Your Honor. Nabanggit mo rin kanina, narinig ko, yung pangalan ng isang Benny Antiporda. Opo. Ano naman ang parte ni Benny Antiporda dito sa salaysay mo? Bilang media man at boss, kaibigan ni Paul Gutierrez at kaibigan nila Paul Yang, Michael Yang at saka nila Pulong. Si Paul Gutierrez din ang nagdagdag niyan eh. Siya ang nagsasabi ng mga kaibigan niyan, Malacanang yan. Siya po din ang nagsabi, kaya naku-confirm ko mismo galing sa bibig niya. Okay. Mr. Chairman, wala na po akong may tatanong muna dito sa resource person na ito. Baka sa susunod na hearing natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Acop. The next to interpolate is Congressman Salo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Jimmy S. Guman. Nabanggit mo po rito sa affidavit mo na ikaw ay Customs Intelligence Officer. At binabanggit mo po rito na duties and functions mo consist of monitoring, profiling, and recording of importation of goods, as well as intelligence works. Ano pa po ba yung kasama dito sa trabaho mo? Kasi nag-iisip lang ako, bakit ikaw ang kailangang kinausap? No, ikaw ang kinausap ni na Henry, ikaw ang kinausap ni na Nilo Abellera Jr. as a small. Ano po ba yung nakapaloob doon sa role mo? Ano po ba yung meron ka para kausapin kanila? Your Honor, during that time po, I was already designated as the OIC Chief ng CIIS, Bureau of Customs, Port of Manila. Then during that operation, ako rin po, Your Honor, halos team leader na nagre-represent sa Bureau of Customs. Kasama ko po yung PDEA, may counterpart ang PDEA. So, alam nila na ang desisyon or pwedeng gawin ay manggagaling sa akin dahil ako ang nakakaalam ng customs. Sa loob mismo ng customs. So, ibig sabihin, sa mga panahon ito, ikaw ay may kapangyarihan, may otoridad ka para i-release ang isang shipment. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, kapag kinausap ka nila, binanggit mo po rito na luwagan mo, sabi ni Small sa'yo, sa paragraph 4, always talk to me over the phone and sought my help in the release of your shipments, to which I acceded. Meron po ba silang, ano po yung kapalit kapag kinakausap ka nila? Isang pakiusap lang po ba yon o mayroon silang offer or anything para pumayag ka doon sa kailang request? Your Honor, may kapalit, tag-o-offer, pero nire-reject po namin kasi napakalakas ng ginagamit nilang pangalan. Pwede mo bang banggitin dito kung ano po yung mga offer na yan kung sakali? Konting suhol para luwagan. Pero sabi ko nga, hindi ko namin yan tinatanggap dahil ang impluensya at napakalaki at hindi rin bagay na dapat gawin. So pakikisama na lang ang ginagawa namin. Okay. So ibig sabihin, niluluwagan mo, pumapayag ka doon sa kailang pakiusap bilang isang pakikisama. Although, may binabanggit ka rin na consideration. Except that, sabi mo, dahil malalakas yung mga pangalan na binabanggit, hindi ka pumapayag na tanggapin. Yes, Your Honor. Nabanggit mo dito sa paragraph 5, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and pahinantes of the shipments facilitated by Councilor Small Abellera, that illegal drugs were mixed up with the said shipments. Nung nalaman niyo po ito, ano po yung ginawa po ninyo? Your Honor, yan nga pakiusap, kaya pikit bulag ka na lang doon sa mga shipment nila.
Pikit bulag ka na lang, bayaan mo na lang mawala. Kaya nga, ito na lang ang pinukusa namin na isang shipment. Kaya nga, nagiging missing containers na lang. Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipment? Your Honor, as per reports, that is about, sa Port of Manila po, 700 more or less containers. Yan po ay on In a record. span of gaano katagal po yung 700 shipments po na yan? Bago lang po si Commissioner Lapiña, about 2 or 3 months. 2 to 3 months, may nakapasok na 700 Nakalusot po, shipments. mga padating at nakakalabas na walang nakakaalam kundi sila lang. At sa iyong pagtaya, dun sa mga 700 shipments po na yon, ilan sa tingin mo ang may nakasama na illegal drugs? Your Honor, ang ano namin nun, assessment namin, 50% may palaman. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Base po sa pagtaya po ninyo, gaano karami usually yung laman ng isang shipment na illegal drugs? Your Honor, hindi ko ma-determine ngayon, pero ang nagdedetermine niyan yung PDEA. Nanggagaling na sa kanila ang assessment pag nakakalabas na. Kaya nga ho, pinupukpok ng PDEA ang customs, yung Customs Intelligence Deputy Commissioner, pinupukpok naman yung Director, then sa amin naman binababa yung order. Doon sa 700 na binabanggit mo kanina, 350, dahil 50% yung may laman, mayroon ba kayong finlag doon, in-stop kahit na isa? No, Your Honor, hindi ko talaga nakialam sa kanila. Dahil nag-project na lang kami, nung sinabi, para na lang dito sa isang project. So, ibig sabihin, lahat po yon, nakalabas po yon, malaya na naka-circulate. Nakalabas, Your Honor. Malala mo po ba kung anong period po ito? Anong taon? Anong buwan? 2018. Dito sa sinabi mo, sa paragraph 7, on account of our intelligence works, various shipments were alerted, and in various occasions, Councilor Small requested me, luwagan mo yung mga shipments na yan. Alam mo naman na kina Michael Yang, Pulong, at Mans yan. Opo. Kailan ka kinausap tungkol po rito? Your Honor, halos ano naman kasi mula pa nung pagkaupo nila 2017, nandoon na sila. So halos yung telepono, about 3 times kami personal na nagkakilala, nagkakwentuhan, then by phone, tatawag, pare meron kami dyan. So ibig sabihin na meron kami dyan, hayaan mo na. Sabi ko, uwi na lang tayo, wag na natin pakialaman yun. Sabi mo na appoint ka sa OIC. Sino ba yung i-credit mo doon sa position po na yon, sa appointment mo po na yon? I was designated, Your Honor, as Port of Manila CIIS. Ang nag-appoint sa akin ay yung recommended ako ng director ng CIIS. Recommended ako ng director ng CIIS. Then the order was approved by the Commissioner of the Bureau of Customs. Sabi mo rin dito sa paragraph 8, said container shipments were reported missing while on hold and alert status in POM and MICP as well as other international ports in the country, prompting the House of Representatives to invite Customs Commissioner Lapena and to shed lights thereon. Hindi ko lang makuha po yung relasyon po ng paragraph 7 at paragraph 8. Alin po ba yung tinutukoy po niyo dito na nawawalang shipment? Yun yung during that year on honor na mga nanawalang mga missing containers na na-involve sa kanila. Yung around 2018, early 2018 na bagong upo si General Lapiña. Mga ilang shipment po itong tinutukoy po ninyo na Yan na nawawala? po yung honor na pag binilang sa containers, around 700 containers. Yung shipments, hindi na ho namin kinukuha, hindi na namin pinakikialaman. Then paragraph 9, binabanggit po nyo dito na may mga overstaying cargoes. One of which was the Vicaba trading shipment. Opo, Your Honor. Anong relasyon po noon doon sa naunang mga nawawalang shipment? Isa po yan, Your Honor, sa tatrabahoin nila na pumutok na tinatrabaho. Ibig sabihin, nalaman na ng ibang tao sa customs, tinatrabaho na namin at tinututukan na dahil nalaman ko na ngayon through sa mga dokumento sa Bureau of Customs na may overstaying na bakal at yun ay tinik na namin diretso. Chinik na po namin. Ibig bang sabihin po ito, nire-report ninyo as missing pero the fact is,
unaccounted for lang, doon lang siya sa loob. Yun pong iba po, reported nyo na missing yan po ay overstaying. Ibig sabihin nasa loob pa ng port. Pag missing na, ibig sabihin nakalabas na sa port. So, iba po yung mga shipment na binabanggit po ninyo na nawawala dito sa mga overstaying. Opo, iba po yun. At dito sa overstaying po na ito yung nahanap po yung, nakita po yung shabu Opo. na nakapaloob po sa Magnetic lifter. Magnetic lifter. Opo, Your Honor. Paano nyo nalaman na may shabu po doon sa shipment po na yon? Your Honor, coordination na po yun. Ang nag-assist ng information kami at saka si Colonel Asierto at si Colonel Pajardo yung PDEA. Kasi we are working together. So nung nalaman po ninyo na mayroon pong laman po yon, ano po yung naging action po ninyo? Tinutukan na po namin yun. Yung isa na yun na matagal na, dapat more than 30 days na, tinutukan namin, gumawa na kami ng official report para aprobahan ni Commissioner at maibaba, ma-verify ko nandyan pa at ma-open, mabuksan yung container na yun. Na-verify po ninyo na sa Vicaba po ito. Yes, Your Honor. Siya yung importer. Then, nung binuksan po ninyo, ano po yung lumabas? Yun po yun, lumabas na yung magnetic lifter, binuksan ang magnetic lifter. In the presence po yan, together with PDEA, na lumabas na rin po yung shabu. Nung makita po ninyo na gano'n, ano po yung sumunod na ginawa ninyo? Your Honor, hindi na po namin trabaho yun, PDEA na po ang trabaho nun, kaya tinurn over ko na sa PDEA. So, tinurn over po sa PDEA. Opo, dahil positive na ang drug shipment.